Kalaboso ang dalawang nagbebenta umano ng armas sa Pasig. Pero hindi lang matataas na kalibre ng baril ang nakuha, kundi mga peking ID na pinalabas na mula sa palasyo, Interpol at media kahit hindi naman. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa surveillance video ng CIDG-NCR, makikita ang transaksyon sa pagitan ng mga undercover personnel at dalawang target sa Pasig City nitong Sabado. Nang matanggap na ang mark money, kumilos na ang mga operatiba. Pulis kami ganang bumalaga. Huli ang dalawa sa akto habang nagbebenta ng kalibre 45 na baril na may kasamang mga bala at silencer. Nang i-check ang kanyang gamit, na-recover pa ng mga pulis ang isang 9mm na baril at mga bala. Inaalok tayo ng barel. Ito yung Sig Sauer na caliber 45 at 55,000. So nung chinek natin itong tao na ito, yung subject natin, at the same time yung barel is hindi ito registered sa firearms natin, sa Fed natin dito sa Camp Crame. That's why nagkasa tayo ng bypass operation. Na-recover din ng CIDG ang mga peking ID at calling card na iniimbestigahan na kung nagamit sa panloloko. Tinitingnan natin kung involved siya sa pang-i-scam. Why? Ang gamit niya is yung mga IDs is, una is Office of the President, Office of the Malacanang. Meron pang Interpol at meron din siyang media na ID. So lahat ito is under our investigation, mga false identity ito. Wala pang pahayag ang dalawang suspect na naharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition at usurpation of authority. Mensahe ng CIDG sa mga posibleng na biktima ng mga suspect. Huwag po silang mag-atubili na mag-report sa authority ng mga ganitong modus operandi. Lahat ng mga illegal activities in their localities, report to CIDG and the CIDG will do the rest. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.